The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, it's Midweek Wednesday. Good morning. Good morning, Chuck. Good morning, Ted. Ayan, ang ating kaibigang si Ted. Pinapainit nyo eh. Diba, i-prompt to think about it eh. Sa pool, sabi ng mga kapatid natin online. But anyway, Pastor, anong magandang balita na hatid mo sa amin ngayon? Yan, oo nga. Tama naman lahat ng mga binabanggit ng ating kaibigang si Ted. Well, may announcement na po siya. Meron tayong follower na nakalibing ngayon na. No? Namatay siya si Major Maria Veronica D. Zeta. Ano natin to, faithful listener natin to sa Philippine Air Force siya, yung kanya pong mga labi ay nasa Nichols, sa St. Mark, Villamor. So, yung tatay niya kasi, pastor, pinapa-announce lang at bukas po yung libing niya sa libingan ng mga bayani. So, nakikiramay po kami sa pamilya nyo, Pastor Milo Zeta. Anyway, Cha, talking about planning, okay, maganda itong isi-share ko sa inyo dahil lahat naman tayo nagpaplano. Okay? Lahat tayo may mga plano sa buhay. Ayan, yung mga pinabatikos ni Brad Ted. Mga nagplano rin naman yan. Kaya lang, medyo yung plano nila ano ba tawag doon? Nag-ricochet dahil medyo sablay. Anyway, ayoko nang pumunta dyan sa kwentuhang ganyan. May share lang po ako sa inyong Bible verse at ito po ay napakagandang verse when it comes to planning. Kawikaan 16:9, ang tao ang nagpaplano. Ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Ang ganda na to, no? Nakapagplano ka na ba na buong araw mo, planchado na, pero sa dulo parang iba naging ending? O kaya, may plano ka sa buhay, pero daming detours, ang daming dead ends. Okay, parang feeling mo wala na, katulad ng letter sender natin kahapon. Well, hindi ka nag-iisa. Ang totoo po, lahat tayo marunong magplano. May life goals, and kailangan po yan because our God is a God of order. Kaya lang po, yung pong mga career path, relationship, travel, itinerary, and all, minsan sobrang planchado yung plano, ayaw mo nang mag-deviate. Parang kumbaga, kahit anong mangyari, ito na yon. Pero at the end of the day, si Lord pa rin po yung may final authority. Ibig sabihin, pag may part tayo na magplano, pero may part din si God para i-guide tayo sa tamang daan. Kasi hindi naman po tayo all-knowing. Hindi natin alam yung beginning and the end. Si God po, siya yung Alpha and Omega, alam niya. So minsan, inaalaw ni Lord yung mga plano natin, pero minsan, nililiko niya tayo, ni-U-turn, pinapalitan niya na mas maganda, pero lagi pong may purpose. Lagi ang ending, God will be honored and God will be glorified. Kaya ngayong araw na to, bago ka magdesisyon, tanong mo muna, Lord, ito bang hakbang ko na to gusto mong tahakin ko? Madali naman pong ma-identify kung landas ni Lord yan o hindi. O righteous ba yan? May masasagasaan ka ba dyan? Okay? May illegal o immoral ba dyan? May mga bagay ba na pag alam mo deep inside of you, may compromise yung pananampalataya mo? Malamang hindi yan yung landas na tinatahak natin para kay Lord. And then, minsan, yung mga daan patungo kay Lord, parang it doesn't make sense. Bakit, Lord, magbabayad ako ng tamang tax? Lahat ng mga kalabang ko hindi nagbabayad. Lord, bakit ako magiging maayos sa bidding? Lahat mag-under the table. So minsan, ang hirap i-trust nung kay Lord kasi nga, parang the way of this world nangingibabaw. Pero when we trust God to direct our step, yung ending niya will be something na sabi mo, buti na lang. Nililigtas lang pala ako ni Lord. Buti na lang, ito pala yung tamang daan. So as I end, ikaw ang may plano pero si Lord ang daan. Magtiwala ka na hindi ka mawawalan. Tandaan niyo po magandang quote na yan. Kaya ulitin ko po, Kawikaan 16:9, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Tayo manalangin, Panginoon, alam naming mahirap minsan yung mga plano mo, sundin, dahil Lord, minsan nakasanayan na namin yung ways ng mundo na to. Yung mga may compromise upang makuha yung gusto. Pero Lord, tinuturuan mo kami to trust in you totally. To defy minsan yung logic, to defy yung reasoning na human reasoning, and to depend on spiritual reasoning. So Lord, tulungan mo kami, Lord, makita yung mga plano mo sa mga landas na tinatahak namin. At kung may kailangan ihinto, hinto. Kung may kailangan mag-U-turn, mag-U-turn. So Lord, salamat sa iyong paalala na at the end of the day, ikaw ang plano mo na susunod, kami lamang ay sumusunod sa leading mo. Salamat sa iyong ganap na pagsubaybay sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And Lord, salamat po muli sa pakikinig po sa aral na inhatid ni Brad Jeff. Lord, ito po ang pampahupa sa amin damdamin. Ito po ang magandang balita na amin pong dapat pinakikinggan. Lord, salamat po muli sa araw na ito. At sa inyo pong patuloy na pag-aalaga kay Brad Jeff, we continue to pray para po sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga kapanalig sa paghahatid po ng magandang balita. Alagaan niyo po sila lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad, sa pagpapahupa sa ating mga sumisilakbong damdamin na tawag din ng mga pagkakataon. Brad Jeff, bukas meron tayong sulat, kaya maghanda ka na rin dahil mukhang napapanahon din ang sitwasyon ng ating letter sender. Alright. Abangan natin yan. Brad Ted, correction lang, bunsong kapatid pala po ni Pastor Milo, si Major Ferron Zeta. Philippine Army siya, Brad Ted. Dating PSG yan ni President Fidel Ramos pa. So, heart attack ang kinamatay. So, nakikiramay kami, Pastor Milo, sa iyong kapatid. Opo. And muli, ano po, ang ating pagtanggap po sa mga katotohanan sa pangyayaring ito sa ating mundo at sa ating buhay. Alright, Amen. sige. So, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. You look so fresh. Mukhang malakas ang agos ng tubig sa gripo ninyo. Nagpaligo ako ng aso so sinabayan ko na rin. Ba? Tipid sa tubig. Ayos yun. Oo. Oo. Maganda ring ano yan, Yeah. maganda ring therapy yan sa iba. Oo, yes. Oo. True. Especially sa mga senior. Si Mommy Elaine. Mommy Elaine yan ang kasama niya. Mga aso. 5 aso sa bahay. Oo. Kasi yung mga anak niya may kanya-kanya ng buhay Oo. So mga aso ang kasama niya ngayon. Okay, sige. So, okay na yung aso kasi sa asungot. Hindi, iba yun. Oo. Ayaw natin Kaya na naman. nun. Ayun na. Babalikan na naman, Ted. Mamaya na pag-alis ko. Sige. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. We'll catch you again tomorrow, Thursday na. Yes. Salamat, Brad Ted. Yung kaibigan kong si Joel at Danette Vismonte, nakikinig ngayon sa kotse nila. Thank you so much for tuning in. Oo. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides.